Ang sabi sa isang kanta ng Dashboard Confessionals, invitation only grant farewells. Isa sa mga bagay na talagang tumatak sa akin dahil isa itong realidad na hindi natin madalas maiwasan. May mga bagay talaga na dumadating sa atin, mga bagay na magpapasaya, mga bagay na pagsisilbihan tayo, aalagaan natin at kasama natin sa maraming bagay. Mga adventures ba at kung ano-ano pa. Pero gaya nga ng sinabi sa kanta, dumadating din ang panahon na ang mga bagay na ito ay kailangan ng pakawalan. Kailangan na nitong mamaalam. Gusto man natin na sa kanila ay kumapit pa, pero minsan talaga ay mas mainam pa na bumitaw na lang kesa patuloy tayong masasaktan. Nakilala niyo ako bilang si The Throttle Guy, na naging si Tito Throttle, at ngayon ay si Otits Moto. At sa mga panahong iyon ay nakilala niyo ako dahil sa alaga kong si Frankie na kinuha ko ang pangalan sa isa sa mga paborito kong karakter sa anime na One Piece. Sa lahat ng mga naging vlogs ko bilang isang content creator or motovlogger ay siya na talaga ang kasakasama ko. Pero sa araw na ito mga papi ay mamamaalam na sa akin si Frankie. What's up mga papi, magandang hapon sa inyo lahat. And sinabi ko na sa inyo, there comes a time sa buhay natin na talagang kahit gaano kabigat or gaano man kahirap, may mga sentimental value talaga yung mga bagay na kailangan natin pakawalan. It's a sad day mga papi kung saan nyo ako nakilala bilang Otits Moto. Nagsimula tayo sa The Throttle Guy, naging Tito Throttle, tas naging Otits Moto tayo mga papi. Nakilala nyo ako sa ating PCX 160. Alagang-alaga natin to, mahal-mahal natin to, alam nyo yan. Pero syempre dahil sa tindi ng pangangailangan natin ngayon mga papi at mga pagbabago sa buhay, kailangan na natin pakawalan ngayong araw na ito si Frankie. Hindi ito madali para sa akin. Parang dinudurog ang puso ko sa pamamaalam ko na ito. Pero wala eh. Kailangan na talaga dahil may mga mas mahalaga tayong responsibilidad na dapat mapunan. Kaya naman kahit napakabigat nito para sa akin, ay tuluyan ko na talaga siyang papakawalan. So mga papi, itong motor natin ay papakawalan naman natin sa isang trusted na katropa natin. So syempre hindi naman natin basta-basta ipagkakatiwala itong motor natin sa kahit na sino or kung kani-kanino lang. Ipagkakatiwala natin to, ibebenta natin to sa isang kaibigan na alam nating aalagaan talaga itong motor natin mga papi. Ano po? And hopefully, balang araw, Frankie, magkita tayo muli. Ito na ba ang katapusan ko bilang isang content creator? Ito na ba ang dulo ni Otits Moto? Syempre hindi tayo papayag dahil sa bawat bagay na lumilisan ay nagkakaroon naman tayo ng puwang para sa isang bagong bagay. At yun na nga mga papi, nakahanap ako ng kapalit sa motor ko na si Frankie. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Yes mga papi, totoo ang chismis. Ang nakikita niyong pinalit ko sa aking PCX 160 ay itong napakatikas, pogi at malakas na Falcon 180i ng Euro Motors. Marami ang nagsasabi na ito daw ay copy or knock-off bike ng Honda ADV 160. May mga nagsasabing inspired naman daw ito. Pero kahit ano pa ang mga nasa isip niyo ngayon, o tuwing nakakakita kayo ng ganito sa kalsada, masasabi kong may mga characteristics ito na sureball ako magugustuhan ng mga kapwa ko riders dyan. Simulan natin sa handling. Naisaba ko na ito
ito sa long ride from North Caloocan to Dingalan, Aurora. And all I can say is very relaxed ang seating position ko at ng aking commander. Goods ang kapit ng gulong kahit sa mga minor bangkingan na aming nadaanan. Hindi ka mag-aalangan kung kinakailangan. And para sa akin, malaki din ang naitulong ng front suspensions nito. Yes, hindi siya branded but it does the job really well. Enough lang ang stiffness niya para manatiling lapat ang front wheel sa kalsada. At sa mga biglaang preno, no worries kasi naka-dual ABS na ito mga papi. Yes, you heard it right. Dual ABS ito and sa kanyang price point, panalo ka na. On our way to Dingalan ay may mga moments talaga na bubulagain ka ng mga lubak, lalo na dito sa area ng Lubacan. Bulacan. Pero maganda ang kapit ng preno. Swak ang stopping power at hindi ako nakaranas ng pag-skid o pag-fishtail ng gulong. Hindi nga lang super smooth ang delivery ng ABS sa rear wheel pero masasanay ka din. Sa mga sudden stops naman, ang mahalaga ay ang front ABS at dito ako walang reklamo. At mga papi, sa pagmumotor naman ay kakailanganin mo talaga ang disiplina sa pagpapatakbo at braking skills. Hindi porket naka-ABS ka ay waswas ka na lang ng waswas at walang pakialam sa traffic rules. Oh, by the way, as usual mga papi, hindi talaga boring ang biyahe namin ni Commander. Ito ka 6 hours kasama ang mga stops sa magagandang tanawin. And syempre, malaki ang tulong ng Freedcon intercom namin. Ang dami na naming napagchismisan, lalong-lalo na ang mga ghost flood control projects sa iba't ibang lugar. Oh, tama na, baka matrigger pa kayo. All I wanna say is, the best talaga kapag naka-Freedcon kayo. Nakakawala ng antok, super easy to communicate, walang sigawan. Engine performance. Like other branded motorcycles mga papi, karamihan sa mga parts nitong Falcon 180 ay outsourced sa iba't ibang bansa like China and Taiwan. And given the fact na major supplier talaga ang dalawang bansa na ito, they have improved their technology over the years. Diyan papasok ang performance ng engine ng Falcon 180. With its parts outsourced and assembled dito sa Pilipinas, mararamdaman mo na maganda talaga ang pagkakagawa ng makina ng motor na ito. Hindi nalalayo sa mga motor ng big 3 brands dito sa Pinas. And baka lang po hindi nyo alam, karamihan sa mga branded na motor nila ay dito rin ina-assemble sa Pilipinas. Pinoy din ang gumagawa sa mga planta nila. Sa biyahe namin to Dingalan, hirap na hirap ako. Yes, hirap na hirap akong pigilan ang aking sarili na wag subukin ang kakayahan ng 180cc engine ng Falcon. Pero hindi ko talaga napigilan ang aking sarili. Totoo ang chismis mga papi, malakas talaga ang hatak ng makina nito. Kahit pa angkas ko si Commander, ay mabilis lang makuha ang 100 kph. Pero syempre mga papi, hanggang dun lang tayo. Hindi na tayo nag-top speed pa. But you. Very smooth lang ang makina kahit nakababad na tayo sa high speed. At kapag ginamitan mo pa ng high quality engine oil gaya ng Gulf, abay mailalabas mo talaga ang full potential ng 180cc engine ng Falcon. Ang totoo niyan mga papi, sa unang tingin mapapaisip ka talaga eh. Honda nga ba talaga nakita ko? ADV ba yon? Ang totoo niyan, marami sa mga nakasalubong ko ay napapaisip talaga. Tapos biglang banat ng, Euro Motors lang pala. Sa pamamasyal namin sa Dingalan ay napadpad kami sa Pacific View Deck. Napakaganda ng lugar that really gives you a view of the Pacific Ocean. Solid talaga. Sa mga ganitong pagkakataon mga papi, tila bang humihinto ang mundo. Sa tuwing nasisilayan mo ang ganda ng kalikasan, para bang lahat ng alalahanin, problema o mga balakid ng buhay ay hinihigop nito. Ito yung mga pagkakataon na para bang ayaw mo nang bumalik sa syudad. Ayaw mo nang bumalik sa realidad. So yan na mga papi, ang layo-layo ng binyahe namin, pero yun nga, sinabi ko naman sa inyo, kahit gaano pa ka nakakapagod yung biyahe o yung paglalakbay, sulit na sulit naman kapag nandito na kayo sa lugar na to. So pinuntahan namin ay ang tinatawag na Pacific View Deck. And literally mga papi, makikita nyo talaga ang view ng Pacific Ocean. Ayan siya. Napakaganda ng view. Napakaganda ng view.
So this side of Aurora mga papi, sobrang ganda. Ayan, kitang-kita nyo naman yung Pacific Ocean. And it's so awesome. O for awesome. Pacific Ocean. Napakaganda. So medyo may konting lakad lang, 3 to 5 minutes na trek paakyat dito. Pero like I said, solid na solid naman talaga yung lugar. So enjoy lang muna namin tong view mga papi. Sobrang ganda. I like it so much. Hindi naman talaga dapat ako mag-vlog while here kasi ang main focus ko naman talaga is makapagpahinga kasi in the past few months sobrang grabe yung mga pinagdaanan namin sa buhay, kaya gusto ko lang naman talaga na alam nyo na, ride lang, pasyal and eto nakarating tayo dito. Solid. Solid din ang mga paahon papunta sa area. As in, hindi biro mga papi, pero hindi naman nagpadaig ang Falcon. Sa total weight namin na roughly ay 150 kilograms, ay effortless nitong tinahak ang mga matatarik na paahon. Wala pang buwelo yan. All stock lang tayo mga papi, pero imagine if mag-upgrade pa tayo ng panggilid. Interesting, di ba? Pag-usapan naman natin ang suspension. Ito ang para sa akin lang ha, ang kailangan ng improvement. Although maganda ang laro ng rear suspension niya na may sub-tank kapag may angkas, medyo matagtag naman ito kapag solo ride ka na lang. I guess it was designed para sa may OBR talaga. Yung mga riders gaya ng mga nasa mundo ng MC Taxi at delivery na palagi may karga na medyo mabibigat. Pwede siyang pangharabas. Pwedeng ilaban sa mabibigat. But if you're aiming sa malalangit na sofa na experience, pwede ka naman mag-upgrade ng Showa na suspension similar sa Honda ADV 160. Nakapag-review na ako ng motor na yon, and ibang klase talaga ang play ng Showa na suspension. Para ka nakalutang. Ayon sa aking pagbabasa ng mga information online ay pasok naman ito sa Falcon 180. Kaya goods lang kung gusto mo mag-upgrade. Fuel consumption para sa akin, average na siya for its engine size. From North Caloocan to Dingalan and back, ay gumastos lang ako ng 420 pesos sa premium gasoline. That's a total of 354 kilometers plus kinabukasan ay naihatid ko pa si Commander sa Taguig, which is an additional of roughly 73 kilometers papunta at pauwi. Kayo na po ang mag-compute, pero para sa akin, matipid na yon for a 180cc engine. Kapag usapang aerodynamics naman mga papi, ay hindi ko naramdaman ang pagod sa biyahe dala ng hampas ng hangin. Kahit may kabilisan na ang takbo namin ay smooth lang din ang experience, and syempre dahil yan sa adjustable visor nito. Kapag ayaw mo ng hangin na hahampas sa katawan mo at sa helmet, i-adjust mo lang ito pataas para magbago ang wind direction. So in a way mga papi, hindi lang pang mini adventure ang design ng motor na ito, kundi pang touring na din. Overall mga papi, kahit pa hindi sikat itong brand ng Falcon 180 ay kaya pa din itong makipagsabayan sa mga sikat na brands out there. Kumbaga sa aso, maituturing mong aspin o asong Pinoy itong Falcon. Iba't ibang lahi na pinagsama-sama sa iisang katawan na binuo dito at ipinanganak sa Pilipinas. Pilipinas na ngayon ay nawawalan ng ilang trilyon na pera ng mga Pilipino. Ano ba yan? Sorry na. Kidding aside mga papi, sa ilang years kong pagmumotor, kaya kong sabihin that this bike has its own character. At pagkatapos ng lahat ng mga naobserbahan ko, kayang-kaya talaga nitong i-deliver sa mga riders ang magandang performance that other brands can give. Plus, Euro Motors through Mitsukoshi opened its doors sa mga riders na gustong magkaroon ng quality at pogi na motor at an affordable price. Sa totoo lang, maraming mga riders ang hindi makakuha ng motor dahil sa sobrang higpit sa mga requirements. Yung tipong parang milyones ang value ng pinapa-finance mo. But then now, bigyan sila ng pagkakataon to own one. Salamat sa Mitsukoshi and Euro Motors of course. O siya. Hanggang dito na lang muna tayo ha. And as always mga papi, kung ano man ang mga trip mo sa buhay, kung ano man ang mga hangarin mo, enjoy lang tayo lagi and ride safe. Bye-bye.